General sir, recently po no may mga reports nga sa mga balita sa television ito pong mga paggamit ng barel ng ilang pong mga ito no may mga bigla ito sa mga balita namin diyan sa area po ng Rodriguez Rizal meron pong 18 anyos ano ho ay binarel broad daylight nung isang araw din po ay ito lang sa Quezon City babae 50 anyos binarel din po ulit. Sir, ano ho ba paano ho namin dapat tanggapin to na parang ang daming may baril ngayon at ano na lang ho no kung itong patayan na ito napapanood po namin at nagiging nakababahala po para sa amin, sir. Well, depends on how you look at it. Talagang hindi naman tayo nagbabago ng ating kampanya laban sa paggamit ng baril. At least masasabi ko lang, wala nang mga high government official na ina-armalite sa gitna ng Commonwealth Avenue sa mga panahong ito na yung mga propagandist ng mga kalaban ng gobyerno ngayon ay talagang as if napakagulo natin. Pero thinking about it, ang pulis natin sa ngayon, nakikita niyo naman, pag may insidenteng ganyan, nare-respondihan ka agad ng mga insidente, nakukuha natin ang ating mga targets at mga suspects. Sapagkat ito nga, tinututukan naman ng PNP ang hindi naman natin pinababayaan. Ngayon, depende na lang yan sa pagpiplay, especially sa mass media and social media, kung paano isubo sa publiko itong mga nangyayari ito. Pero I just would like to remind them also I just would like to remind lang ating mga kababayan. Hindi, ever since naman, kahit sa advanced countries, hindi nawawala ang krimen at hindi natin tinotolerate yan. Hindi natin sinasabi na ito kaya nabaril to dahil ganito siya at tapos na ang investigasyon. Wala akong ganyan. Sa atin ngayon, pag may krimen na nangyayari, hahanapin natin ang kriminal, ikukulong natin sila. Opo. General Sir, campaign against loose firearms po, gaya po ng mga inyong predecessor. Meron ho ba kayong ganun sa inyo pong programa ngayon? Like my predecessors, hindi naman nagbago ang batas. Nandyan pa rin ang same na batas natin at nandyan pa rin ang ating ini-enforce. At napaka-istrikto natin sa ngayon, especially sa mga yung carrying of loose firearms. Hindi natin tinotolerate yan. Napakarami ng baril. Kung gusto lang pakinggan ng ating mga mass media at ng mga propagandist din, even the propagandist against this administration, makikita natin na they are hard put on the presentation of the data. Kaya naninitpick na nga lang yung isang incidente rito, yung isang incidente ro, na para bang yun ang pinaka-prevalent. Pero sa ngayon, I'm proud to say na itong loose firearms natin ngayon, nakokontrol natin sapagkat marami ating nakukumpiska at marami ating nahuhuli in flagrante sa mga checkpoints, sa mga police response, at sa iba pang mga police operations na ang tinatarget natin, hindi lamang ang illegal na baril, kundi kasama na doon ang illegal na mga droga at iba pang mga illegal na aktibidades na ginagawa ng mga kriminal sa ating paligid. Opo. Meron bang sir, specific na campaign against loose firearms talaga? And then yung pong dati rin po na ginagawa ng amnesty para sa loose firearms kung sakali po, General? As of the amnesty on the loose firearms, we are still studying that on the efficacy of doing that. Pero I'm one of those officers na naglilin towards that nga naman. Kasi mas nakabubuti pa na i-register natin ang mga baril na yan kaysa palaging nakatago at laging andyan ang possibility na magamit sa illegal na paraan. We want robust ang ating IB, yung firearms database natin dito sa ating crime laboratory. May mga record ang ating mga baril dyan. So, we want it supported at lahat ng mga baril na nandyan sa kalsada, na nandyan sa kamay ng ating mga pribadong citizens, ay mairehistro, makuha na ng kanilang mga ballistics at yung equivalent yun ng fingerprint so that nalalaman natin kung saan nagagamit. At sinasabi natin ang pag-own ng firearm, although it is a privilege. Ako personally, I really don't have any opposition to private individuals, private citizens, owning guns as long as they do it within the ambit of the law.